Ang daming ganap mga boss. Oo. Mga ka-warriors, no? Magandang gabi ho, mga friend. Oo. Si Saldico, tsaka si Romualdez, may kaso na, Ay, marami ho tayong topic ngayon, mga friend. Oo. For those of you watching us on YouTube and Facebook, glad you could join us. We begin with former House Speaker Martin Romualdez and resigned Congressman Zaldi Co, now facing plunder and graft charges before the office of the Ombudsman in connection with the flood control corruption scandal. Cassandra Salonga joins us now with details. Cassandra, good afternoon. Good afternoon, Stanley. Plunder, graft, and bribery charges were recommended by the Department of Public Works and Highways and Independent Commission for Infrastructure, or ICI, against former Representative Zaldico and former House Speaker Martin Romualdez over their alleged involvement in the anomalous flood control cases. Earlier this morning, DPWH Secretary Vince Dizon appeared before the Office of the Ombudsman with the ICI Chairman Andres Reyes Jr. and ICI Commissioner Rogelio Singson for the Ano yung mga ebidensya, oh. Sa bigat, eh. Ginagamitan na ng dahil ito. Yung parang carrier, hindi na mabuhat, eh, oh. Ang dami. Oh. Puta. Bubusisiin mo yan, ha? Kasi nga, plunder yung kaso. Bubusisiin mo isa-isa. Kailangan natapos to. Patay tayo dyan. Tuloy. Joint referral. Dizon said their evidence includes more than 100 billion peso worth of contracts awarded between 2016 and 2025 to some... Oh. Na-award daw ho yung kontrata, mga 100 billion from 2016 to 2025. Siyam na taon yata, di ba? Utik yan. Ngayon lang nabuko. Ano ba yan? West Incorporated and High Tone Construction, both linked to former Representative Zaldico. He added that their findings were also based from sworn statements from whistleblower Orly Guteza, who claimed during the Senate Blue Ribbon Committee hearing that he personally delivered cash-filled suitcases to the residences of Romualdez and Co. Stanley, we were not given the chance to raise questions on the validity of Guteza's sworn affidavit, which the Manila Regional Trial Court found to have effect. Ay, nako mga boss. Lipat na tayo sa ibang topic. Yan na ho, nakakasuhan ng araw. Depensa ho yan, bali taktakan yan. Ang tanong, sana bigyan ng prioridad to. Oo. Sus Mario. Batas. Di ba kahapon tinatanong ko kung asa na yung Cassandra Ong, di ba? Mga friend. Kasi nasintensya na to si Go Wapping, di ba? Si Cassandra Ong nasan? Ito na ho, pinag-uusapan nila ngayon. 4 hours ago lang ho ito at merong 43,000 views. Pakinggan natin ho ang si Senator Risa Ontiveros. Hinahanap niyo si Cassandra Leong kasi may warrant of arrest na rin pala. Sabi, at large siya ngayon, nawawala. Pakinggan niyo kung ba't nawala. Leong po ba? Under detention pa rin ba siya ngayon, Mr. Chair? Tagal sumagot ni Gatchalian. Kaya si Senadora Risa. Tagal, no? Hindi yata alam ni Sherwin Gatchalian kung under detention pa nga. Si Cassandra Leong. Mukhang... Ngayon po si Cassandra Leong, naka-release ho siya. Naka-release? So, hindi siya Paano po nangyari yun, Mr. Chair? Ngayon po, si Cassandra Leong, naka-release po siya. Ha? Paano po nangyari? Kasi ito Cassandra Leong na to, naka-contempt po ito sa Kongreso. Oo. Nakawala. Sakit na ulo na ito. Baka klase. Ha? Sabi ni Risa Ontiveros. Paano nangyari yun, Mr. Chair? Tingnan mo, ang tagal na naman niya sumagot. Ngayon, si Gatchalian. Hindi siya. Tagal na naman ang sagot.
Hmm. Ang tagal ng sagot. Oo. Mga boss. Problema, asa na nga. Parang si Bantag lang din, nung may warrant of arrest na, wala. Kahit sa ulo. Ay! Ang matindi, si Bantag, hindi na contempt sa Kongreso. Ito, naka-contempt pa. Nakakulong sa Kongreso. Nakawala. O, rason ni Gatchalian. Mr. President, actually nagulat rin ako. Nagulat din. Mr. Chair. Pareho ho tayo nagulat kasi tinututukan ho natin tong case before. I Tinututukan pa yan, ha? Sakit sa utik. was advised that dahil nung nag-recess po yung Senado, pinalabas ho natin siya because pag... Pinalabas po natin siya. Oo, Mr. because Nag-resist daw yung Senado, pinalabas daw natin siya. Eh, hindi yata alam ni Gatchalian, sinasabi niya eh. Hindi naman sa Senado nakakulong sa Kongreso. Diba? Sakit sa ulo. pag pag nagmo-move from one Congress to the other Congress, pinapakawala ho natin yung mga na-detain dito. So nung pinakawala ho natin siya, Dito po ba siya nakadetain, Mr. Chair? Nung panahong iyon? Oh. Parang hindi ganun po recollection ko, Mr. Chair. Please correct me if I'm wrong. Mr. President, I was also asking sa House pala, sa House. Oh. Sa House. She was detained in the House. I'm Opo. sorry for that wrong information. Sorry, Mr. Chair. Na-detain ho siya sa House. Opo. And then because of the transition from the 19th Congress to the 20th Congress, pinalabas siya sa detention. At that point, wala pang kaso. No? So ngayon ho, mayroon ng kaso, the same, qualified human Bakit mo palalabasin? Wala pang kaso. Eh, under contempt of court nga siya. Naka-contempt nga siya eh. Oh. Ibig mo sabihin, paglipat lipat ninyo, natanggal yung contempt niya, natanggal. Sige, tuloy. trafficking. Unfortunately, because nung nakalabas siya, tsaka lang na-filing kaso, at large siya ngayon. No? Wow. Mr. President. Wow, Parang So meron na siyang kaso ho sa Sabi ni Risa, wow. O, sige. RTC branch 157 of Pasig. Ito po yung human trafficking case involving the Lucky South 99 compound in Porac. Opo. So, Mr. Chair, Yung Cassandra Leong na yan, di ba yun yung tinatanong na wala naman sila mapiga-piga? Kaya ikinontempt yan eh. Ayaw magsabi ng totoo. Oo, mga, parang ano nga, wala, parang lutang. Oo. Galit na nga yung mga kongresista dyan eh. Nagtatanong, wala silang matanggap na magandang sagot. Oo, parang niloloko yung kongreso. Yung mga nagtatanong. Kaya kinontempt yan eh. Tapos yung pala pinakawan. na kanina nagulat po tayo. Ngayon, sobra naman akong nababahala. Dito nga po sa Senado, maingat po tayo na kapag may nakadetain tayong mga tao, Nakakontempt talagang hanggat maaari sinusubukan natin na siguruhin na pag umandar na yung investigasyon, yung case build-up, lalo na pag mag-i-initiate na ng judicial proceedings yung executive na present yung taong yon para dumaan sa proseso. So, while of course, as we always attempt exercising interparliamentary courtesy dun sa mga counterparts natin sa House of Representatives, nakakabahala talaga na at ngayon pa na humaharap na si Cassandra Leong sa kaso sa RTC sa Pasig. So paano na po magiging katulad ba sa sitwasyon ng gobyerno kay Harry Roque na hindi present yung tao para humarap sa proseso? Paano pong mangyayari ngayon, Mr. Chair, kay Cassandra Leong? Ang tagal na naman ang sagot ni Gatchalian. Paano na mangyayari? Ang tagal, di ba? Hindi pang gagawin, hindi hanapin. Ang tagal pa sumagot ni Gatchalian. Yun din ang sagot niya. Di ba? Hanapin, ito. Naghihintay si Risa. Tagal ng sagot.
Ay, nako, buhay. Ba yan? Buti hindi ginamit ng abogado ni Go Waping yung depensa ni Kupalman, ano, kay Duterte na malilimutin na. may diferensya sa utak. Kailangan na not fit to stand trial, di ba? Buti hindi nagamit yun, no? Pwede naman palang gamitin yun. Hanggang ngayon, hindi pa nata-trial si Digong. Ang tagal, di ba sumasagot? Yan, Pareho sa kanya ho ang yung sitwasyon ni Cassandra Lee, the same po with Harry Roque, since mayroon na siyang warrant of arrest, hinahanap na ho siya ng ating kapulisan dito po sa within our jurisdiction. Pinapa-verify ko lang ho sa BI kung nakalabas na or nakatakas na, but automatic naman po yung whole departure order, no? So pinapa-verify lang po kung nakawala na. Ang kinakatakutan lang ho natin, baka rin yung the same sa backdoor. Exactly. Remember kay Alice Go, no? But ngayon po meron ng warrant of arrest at hinahabol na ho siya ng ating kapulisan at enforcement agencies. Ma-update po ba tayo, Mr. Chair, sa pamamagitan? Nahabol na naman ang kapulisan. Si Bantag nga, din yung mahabol-habol. Malapit na matapos yung termino ni Bongbong. Ba yan? ng chair ng BI agad, maybe within the day, kung ano na yung location, whereabouts ni Cassandra Leong. Dahil in-update ho ngayon ng kumukuha na ang BI ng information. And bibigyan ho tayo ng extensive report rin on the Lucky South 99 issue kay Cassandra Lee, kay Harry Roque, and all of that. No? But they're verifying it right now. Salamat, Mr. Chair. At mabuti may automatic na whole departure order na. Kasi baka mamaya mag-reunite lang si Cassandra Leong sa ninong niya na inimbestiga din natin dati at mag-disappear na sila sa... May ninong pa akong inchik yan si Cassandra Leong na yan eh. O mayaman, bilyonaryo nga, butik yan. Ando, kasakasama niya, ninong daw niya, kasakasama niya sa bahay doon. Nawala na rin yung iniimbestigang ninong niya. O, kaya sabi ni... Senadora Risa Ontiveros, yun nga, baka mamaya wala na, mag-disappear na lang, di ba? Tuloy. Face of the earth, at least dito sa Pilipinas. Napakahirap naman pong ganong sitwasyon din, Mr. Chair. So, Chop suey at adobo na naman. Ang tanong dyan mga boss, sa laki ho na sindikato na ito, billion ng kita nyo naman yung sa Banban, yung ginawang pogo doon, 10 hectares. Ang inabot pala yung mga building na, building lang, construction lang ha, hindi pa ho kasama yung lote ha. Mahigit 6 na bilyon. Pera pa lote ha, na pinorpit daw ng gobyerno. Pero yun nga, dadali na lang yung si Go Waping sa Bilibid nag-file na naman ng abogado, di ba? Na wag munang dalhin yan. Yun ang problema daw mga friend. Sa laki ho na sindikato na to, baka ho yung hinahanap nilang Cassandra Leong na nakatakas. Natakas o pinatakas o whatsoever, no? Kasi babantayan mo, nakahawak ka ng kongreso, hawak mo na, nakakontempt, nakawala. Di ba? Baka ho nasa ilalim na ng lupa yan. Kasi sa mga ganitong klaseng sindikato, pag hindi ka na pabigat ka na, kesa magturo ka pa, gano'n na labutin mo. Isa mo hanapin ngayon niya kung nasa ilalim na ng lupa. Diba? Ano yan? Ito si Digong. Handa naman palang magpabitay ito yun. Dating Pangulong willing naman palang magpabitay sa ICC. Bakit pinag-aabalahan pa ng oras ng mga senador? Siya to. For the things that I have said, ordered, and done. For the things that I have said, ordered, and done. Sabi ni Gago. Tapang eh. I am willing to put my neck dito sa mga bagay.
baka balang araw, itong ICC na itong bugok na to, if they decide to hang me, I would be very glad to go. And ako pa ang maglagay sa, anong tawag nito? For the things that I have said, ordered, Anong tawag dito, gago? Siya pa raw maglagay, lubid. Oh. O, ba't nga ano nyo peto? Handa nang pa humarap to. Anong pinapapil-papil nyo pa? Oh. Hayaan nyo na siya. Diretso, hindi naman kayo nakakaintindi naman sana kayo, kayong mga nagpuproteksyon dito. Kaya niya, sarili niya yan. No? Kung magbita-bita siya, handa pa raw siya na maglagay nung ano, kung bibitayin siya sa ICC, bugok na ICC na to. O, diba? Kasi nyo, ha? O, kalat ni, intermission muna, kalat ni. Ang ganda, kalat nito, maganda to pa, napanood mo to eh. O. Ang galing, o. Tama mo. Ha? Tama na. Mamaya, mag-ano naman yung dugo ni kalat ni. Ito isang topic natin, oh. Bodyguard ng pamilya Marcos, sinagot ang paratang ni Amy Marcos. Sinermonan ho nitong 81 years old na raw ho ito eh. Talagang bata pa siya, kilala nito si Amy tsaka si Bongbong, ang buong pamilya. Talagang loyalist ho ito. Oh, pakinggan natin. Sa inyong lahat regarding yung sagot ko sa mga sinabi ni Madam Senadora Amy Marcos kahapon. Nasyak po ako kasi hindi ko akalain na magagawa niya yan. Kasi kilala ko yan, magmula ng 11 years old po yan. Ma'am Senadora, magmula ng high school ka, parati tayo nagkikita sa Malacanang dati. Nagkasama pa tayo ng 5 years sa Kingston, New Jersey, nung nag-aaral ka sa... Buti, aral pa sa Kingston, New Jersey to si Amy. Kasama niya to 5 taon ha. O, kaya kilala niya to si Amy Marcos, di ba? Tuloy, bodyguard. Princeton University po, kung maalala nyo. Nung nag-aaral ka sa Princeton University, halos 24 hours tayo nagsasama sa isang bahay. Sa loob ng 5 taon na nagsama tayo, hindi lang yon. Magmula nung bata ka, nung 11 years old ka, Miss Amy, ang tawag ko noon. Now, Honorable Senator Amy Marcos. Alam mo, Senadora, hindi ako dapat magsalita. Pero parang nasaktan ang dibdib ko yung sinabi mo kay Master Bunget. Now, PB. Yung pala ang tawag niya kay Bungit, nung master pala ang tawag niya, no? Nung bata pa si Bungit. Master Bungit pala tawag dyan. Talagang ano kasi nga eh. Ano yan eh, talagang pinanganak na talagang ano yan eh. Gintong kutsara sa bunganga. Tuloy mo. BM, hindi ko kalain na sisirain mo yung kapatid mo. Kadugo mo yan eh. Hindi ko kalain, ma'am. Unang-una po, dapat ikaw ang head ng family kasi ikaw ang panganay. Ngayon ko lang nalaman po. Dapat pala eh. Ikunik ko itong bodyguard na to doon sa vlog ko. Pag nag-vlog ulit ako dito kay Grace Chingsay na ito eh. Oo. Tuloy. Bodyguard. Nag-iba ang pagkaugali mo. Hindi ko akalain po, baka nahagip ka ng mga malalang typhoon, baka amlingan ka kung nada Ilocano. Ang nasaktan po ako, yung sinabi mo, malala. Hindi naman totoo yan eh. Kilala ko yan si Bungit. Kilala ko kayo. Kilala ko. Kita mo. Hindi kaya ano to? Ipatatawag na naman to.
Dapat si Bongit, sampa niya na ng kaso yung ano niya na yan. O kaya para matanggal na sa senador niyan, istorbo lang din eh. Napakinabang. Pasweldo ng tao. Well, binawalang yaka na rin lang eh. Si Irene, kilala ko si yung bunso, si Miss Amy. Ay, Kilala niyo ko lahat. Maraming yung Amy ho, hindi masyadong nalabas yun eh. Ang alam lang ho talaga natin eh. Si Baba, si Bongbong, saka si Irene. Yung Amy, walang masyadong papel nung panahon ni Marcos Sr. yun eh. Hindi masyadong nakikita. Meron pa palang Amy. akong remaining na naiwan na dakilang niyayayo ng Malacanang. Wala na. Dakilang yaya pa pala ng Malacanang itong nagsasalita. Naku, baka ipatawag to. Pag nakasuhan tong si Baba, tuloy. Yung iba, ang kasama ko dyan, si Manong Willie. Ayan. Si John Barris. Ayan ang mga original na nagmamahal talaga ng tapat sa inyo. Ngayon, kung naalala nyo, tuwing election po, nung tumakbo ka ng senador, noong 2019, nag-resign ako sa trabaho ko sa Amerika para tutulungan kita, and you hire me as political security na nagkampanya sa inyo. Maski wala akong sweldo, hindi ko nagreklamo. Sobra ka naman, Amy. Nag-resign pa yung bodyguard niyo sa trabaho niya sa Amerika para tumulong sa'yo. Tapos hindi mo sinweldohan, pero hindi siya nagreklamo. Ganun kalilista itong bodyguard nito. Parang si Kevin Costner to. Yan ang pagmamahal po. Hindi ako mukhang pera. Sana po, isipin nyo naman mabuti po. Kapatid mo yan. Kadugo mo yan. Gising Sai, nanonood nga kasi ng vlog ko, putang ina to. Para naririnig mo yung mga sinasabi tungkol sa kapatid. Parang dinadala tayo. Si Lord eh. Parang nilalagay yung istorya nitong kapatid ng asawa ko sa itong asawa ko. Eyewitnesses, kayong tatlo, napakasayanan ninyo noon, nung bata pa kayo. Ganon din yung pamilya nitong asawa ko. Masaya sila nung walang-wala sila. Putang ina, nung nagkaroon ng pera, ayan na, nagswapa. Nag-isum yung swapang gagawin. Tuloy mo, bodyguard. 5 years old si Irene, 8 years old si Bunget, 11 years. Napakasaya ninyo nung araw. Napakasaya. Ba't nga hindi sasaya Malacanang ang bahay nila? Wala silang problema sa buhay. Talagang masaya. Ikaw naman. Tuloy mo, bodyguard. Kung saan tayo pumunta, party dito, party dyan. Ha? Napakasaya. Hindi ko akalain na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung anong nangyari. Baka na bagyo, baka na typhoon uwan ka, na typhoon. Alam mo, bodyguard, basta dumikit ka kay Duterte, yan ang aabutin mo. Nawawala ka sa sarili. Ang daming nakadikit sa kanya, maski na sinasabi na ni Duterte na ako demonyo, pupunta ako sa impyerno, pero tuloy pa rin sila sa pagsamba kay Digong. Yan ang inaabot niyan para malaman mo, bodyguard. Tuloy. Yolanda ka, pero sana ma'am, wag naman ganyan. Ganyan sana. Para itinuturing ko na kayong mga anak ko. I am 81 years old na po na naglilingkod pa rin sa pamilya ng Marcos hanggang ngayon. Huwag kayong magagalit po. Itong mensahe ko para sa inyo po. Kasi mas matanda ako sa inyo. I consider myself a year. Oo naman, hindi na kailangan sabihin yun. Talagang mas matanda ka. 81 ka na nga eh. Tuloy. Stepfather, kung tutuusin. Advice ko lang, ma'am, mahalin mo yung mga kapatid mo. Ako rin, Grifting Sai, kung nanonood ka ng vlog na to, yan o, mahalin mo ang kapatid mo. Ang ina mo, inawalang iya mo. Tuloy.
Panganay ako sa pamilya, ma'am. Siyam kami magkakapatid. Pero hindi kami nagsisi. O, kayo rin, basing sa, siyam kayong magkakapatid. Panganay ka rin sa asawa ko. Isang taon nga lang. Wala. Pero tangina mo, sinusuwapan mo lahat yung ari-arian ng magulang mo, gago. Tuloy, bodyguard. Lahan. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo. Ganyan yan. Blood. Tama yun, basing say. Kung pwede mong takpan yung kapatid mo, takpan mo, putangina mo kay... Sa halip na takpan mo, binawalang niya mo, gago ka talaga eh. Para kasi Amy Marcos talaga eh. Tuloy. Is thicker than water. Yan ang sinasabi nila. Blood is thicker than water. Naintindihan mo yun? Buwang. Tanginan tong basing say na ito eh. Ha? Demonyo ka talaga sa impyerno ka. Bakit nakatpanginipan na naman kita eh. Tuloy, bodyguard. Mga kababayan na nakikinig, itong kapatid nyo, lolo nyo na nagsasalita, galing po sa puso ko itong mensahe ko para sa kabutihan ng bayan natin. Hindi niya ho binabasa mga friend ha. Hindi niya ho binabasa. Isipin yung mabuti kung tama yung sinasabi ni Senadora Amy. Mag-isip kayong mabuti po. Kasi parang hindi ko masasabing nababaliw na yata. Ma'am, nababaliw ka na yata. Ay, nako. Amy, nababaliw ka na raw ba? Para kasi Grace Sa'y nababaliw rin ang putang ina. Parehas kayong gago eh. O, tuloy, bodyguard. Baka kumain ka ng shrimps kasi allergic ka. Allergic. Ngayon ko lang nalaman to. Si Amy Marcos pala allergic sa shrimps. Kaya nabaliw. Ganun ba yun? Dapat kinati. Kinati. Tuloy. Ng shrimps. Alam ko yan. Kaya, mga kababayan, isipin yung mabuti, analyzin yung mabuti, yung mga sinabi ni Jaime na paninira sa kapatid niya. Wala pong katotohanan yan. Nasa tabi ako ni BBM yan. Alam ko kung anong gusto niyang makain. Nilulutuan pa namin ng kambing yan. Walang bisyo yan. Nagiinom lang, kumisan, 2 San Miguel Lights after the campaign. Kung sakali man after the rally, maginuman kami. Sa San Mig pa palang trip ni, kala ko champagne. Mga mura lang ni BBM ha. San Mig Light lang, okay na ha. Maginuman kami, pati bodyguard. Ganyan ang pagtuturing niya yung mga nasa tabi ni BBM yan. Hindi matapobre yan. Hindi na... Sobrang bait nga eh. Bodyguard, sobrang bait ni BBM. Sa sobrang bait niya, ginago siya nung nakapaligid sa kanya. Oo. Alam niyo mga friend, tayo naman ba? Pag meron tayong problema, meron tayong kaso, ganun, kukuha tayo ng abogado. Diba? Kukuha tayo ng abogado. Magre-refer tayo sa abogado. Oh. Kaya ito si PBBM, no? Ang kinuha niyang mga nakapaikot sa kanya, mga abogado. Abogado si Martin Romualdez, abogado rin itong si Bilsamin, abogado si Rimulya. Talagang, kaya hindi niyo na masisisi ito kung paano na napaikot ito eh. Kasi nga, alangan naman kukontra niya abogado niya nga yan. Na-advise siya na, pirma mo na, okay naman na yan, wala nang problema yan. Nabasa na namin yan. Pirma siya. Yan na nangyari dyan eh. Di ba? Pag komisyon siya, kasi nga, bago siya pumirma, marami nang nagsasabi na, maraming magkakaroon ng korupsyon. Wala, pirma siya. Siyempre susundin niya abogado niya, di ba? Napahamak. Ganyan nangyari kay PBBM eh. Tuloy. Nagalit yan. Hindi ko pa narinig yung 3 magkapatid na nagmumura. Ngayon din si Amy.
Hindi naman nagmura si Amy. Pero nagsabi na lang kasi nungalingan. Yan ang masasabi ko lang po. Lastly, kung mapapanood mo itong mensahe ko, Senadora, pati yung kaibigan mo, diyan sa Subic, nag-uusap kami, napakabait mo. Kilala mo yan. Financier mo ng isa. Yung may-ari ng Sigara Hotel dito sa Subic. Kilala kita mabuti. Yung mga bodyguard mo nga, sila Rolex idol nila ako kasi nandun ako sa tabi parate. Iniilan niya ako. Dito ka man, ganyan yan. Mabuti na dito ka, magpakita ka kay Bosyang. Actually, ang palayan niya sa amin ni Amy is Bosyang. Maraming nakakalam. Bosyang pala ang palayaw nito si Baba. Si Baba, ito si Amy Marcos sa mga bodyguard niya. Bosyang. O, di ba? Tagalog, di ba? Siyempre, pag lalaki, bossing, di ba? Sito si Amy, Bosyang, no? Maraming natutuhan tayo sa bodyguard, ha? Tuloy. Very close sa kanya. Tingnan mo yan. Nagkasama kami. Ang dami kong kasama sa Preston noon, ma'am. Delete, Colonel. Napreso pa pala tong, loyalista ni Bosyang. Luisa. Yung anak niya ngayon, personal secretary ni BBM, si Lenny Arruisa. Ang pamilya namin, sobrang pagka-loyal sa inyong pamilya ng Marcos. Nandito pa rin kami. Walang iwanan po. Yan ang pangako ko kay BBM noon. Habang buhay ako, nandito po ako sa likod ng mga Marcos. Para ka palang si Kimo, bodyguard. Mas kusunugin mo siya. Kimo, wala na yung amo mo. Si Bato, hindi na makita. Ikaw ba naman ang pagsabihan ng justice, ng ombudsman na may warrant of arrest ka na, Eh, di siyempre magtatago ka na. Tanga-tanga mo pag nagpadakip ka pa. Tuloy. Sir, magmula ng protesta, nandiyan ako. Alam ni John Barres yan. Kaya, lastly po, Ma'am Senadora, nakikiusap po ako, you are very talented. You are Princeton graduate po. Huwag ka na magtaka dyan, basta dumikit ka kay Digong, wala na yung very talented. Kakalabasan mo, very stupid na, di ba? Tuloy. Katalino nyo po. Pero, isipin nyo, huwag kayong, ma'am, you know that already, ma'am, you are very, very talented, you are very, napakahusay nyo po. Wala na ngayon. Kaya yun ang last na mensahe ko po. Sana po makakarating pa sa inyo itong mensahe ko, ma'am. Wala na. Nung lumuhod siya kay Digong, wala na. Kaya sabi ni Amy, di ba? Lumuhod daw siya kay Digong. Dahil alang kay Bongbong, di ba? Lumuhod siya. Kaya wala na yan, di ba? Tuloy. And kung sakali man meron akong nasabing mali, tawagan lang ninyo ako. Mapapatunayan ko lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Kaya, ma'am, kung mariluluhod po ako sa inyo, gumising naman kayo. Gumising naman kayo, ma'am. Isipin niyong mabuti yung sinasabi niyo. Kung niloko ka ng asawa Sobrang dami ho itong lilinisin ni PBBM nato na iniwan itong si Digong, no? Putik yan, oo. Dami ho investigasyon. Salin pa. Sara Duterte, mga salin nila, wala. Ewan ko. Si Pulong, paano? Wala. Dapat nagkaroon ng police order yung mga ari-arian niya. Sila Sara Duterte na yan, si Digong na yan. Dapat na-amlak na yan. Ewan, paano yan? Sinampang kaso ni Trillanes, wala. Paano yan? Ay, naku Lord.
Si Atong Ang, baka paglabas, wala na rin si Atong Ang. Si Cassandra Leong, nakawala. Si Atong Ang pa kaya. Ay, naku, magkulam tayo. Brother Elias Ischo, shout out. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. God bless always. God bless, Raul. Raul ulit, oh. Sa isang banda, nakakaawa si Alice Goo. Dapat ay nagturo na siya para hindi lang siya ang papasan ng sentensya. Yun nga eh. Diba? Shout out Michelle Edwin, Mike, my friend. Raul Villanada ulit. Aapila yan. Tiba-tiba ang mga abogado sa kanya. Totoo, aapila yan eh. Lower. Sumagot si 3JCO po. Sigurado yan. Pero basta, sa unang hakbang panalo na ang Pilipino kapag si Lord ang nasa ating panig. Who can go against us? Kahit umapila pa sila hanggang Supreme Court, pag si Lord nagsabing guilty, guilty na nga. Oo, sana nga. Kalat niyo. Shirley Jaser, shout out. Kaya pala gusto na nilang patalsikin si PBBM para pag si Sara na ang nakaupo, laya sila, mga DDS. Ano ka, Rox? Yun nga, kulong sila ngayon. Laya rin sila pag kalyado na nila ang nakaupo. Ganun ang mangyayari dyan. Oo. Pag napatakbo nitong basta ako yun, sabi ko, pag itong si Sara Sayad nakatakbo, tapos na ang Pilipinas. Sa dami ng pera nito. DJ Sure Polito. Naku naman, di na sila makaantay sa 2028. Gigil na si Sara sa upuan ng Malacanang. Siyempre, nakabitin na nga sila lahat eh. Si Rox, palagay ko, kaya gigil si Sara, makaupo, pinipressure siguro siya ng China. Hindi lang yun, talagang ipit na sila. Sa mga investigasyon na ewan ko kung kailan Good evening, Kasani. Bombahin mo ko, Kasani. Bombahin mo, sabi ni Kalatni. God bless your family. God bless Kalatni, ha. Shirley Jaser ulit, oh. Bagsak na ang Pilipinas pag si Mary Grace Piatos ang nakaupo. Tsak yun. Tsak na ba? Basta nakatakbo yan, ha. D-said shout out, ha. Basta yan nakatakbo, panalo yan. Sigurado yan. Tignan mo. Comelik yan, ha. Mary Lebron, shout out. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, nakakahiya ang pasabog ni Amy Marcos. Niyurakan niya ang buong angkan ng mga Marcos. Nakakahiya si Amy Marcos. Sa buong mundo, Karoke. Totoo yan. Pakialam niyong... May kahihiyan pa ba yung mga yan? O, diba? Alberto Ulaer, Karoke. Hindi bali bobo, hindi naman baliw at bangag. Yan ang usap-usapan sa amin, Karoke. Oo, hindi na sa inyo, sa buong diba? Decent, Gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors, diba? O Silito Mabait, shout out, ha? Debrado Ludovico ito. Blessed morning, Karoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Correct ka, Karox. Nagpagamit lang si Goo. Kahit pitin man ang pukingking niyan, hindi yan kakanta. Hindi natin alam. Hindi natin alam, ha. Pero yun nga, paggamit ka sa demonyo, hindi yan naabutin mo. Tignan mo si Bato. Hindi na makalitaw yung gago. David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Nasintensyahan din at last yung si Amnesia Girl. Meron pa yung isang Amnesia Girl na pinalayas. Di ba? Tip of the iceberg lang po yan si Go Wapping. Marami pong nakakuha ng Pilipino passport nung nakaraang administrasyon gamit ang delayed filing of birth certificate. Puro sa Davao, yung mga prominent, yung mga proponent ng Dolomite Beach hanggang ngayon, di pa rin nakakasuhan, gaya ni Benny Antiporda at Roy Simato. Di ba? Ang dami pa nga yung ay, nako. Di bali ang mga yan, basta yung Duterte matapos ni PBBM, yung mga Duterte, pag hindi niya natapos yan, siya ang matatapos. Jaime Perez, shout out. Yes, thank you po. Rule of law. No one is above the law. Grabe na ito. Ex-mayor, lumaki sa farmhouse, schooling kuno, nag-alaga ng baboy. Di ba? Bernadette Herrera, shout out, ha. David Ali Mendoza, Napakarunong po talaga ng ating Panginoon Diyos, Karox. Biruin niyo po,
Di sana mabubuking yang si Alice Go kung hindi nakalaya yung Vietnamese na empleyado. Yun ang ano, di ba? Ng Pogo sa Bamban Tarlac. Dahil po doon, nalaman ng mga otoridad na Pogo Hub pala ang mga nakatayong instruktura sa likuran lamang ng munisipyo ng Banban, Tarlac. Mangyayari po ba yan kung hindi gumalaw ang kamay ng ating Panginoon Diyos? Tama. Tapos ipinagtanggol pa ng mga mamayan ng Banban ang tao na yan. It only shows, Karox, na napakadali talagang utuin ng mga Pilipino. Sinabi mo pa! Konting pakita lang ng kabaitan sa mga tao at pagbibigay ng mga pangangailangan nila, presto, mahal ka na ng mamamayan. Mismo! Yun talaga yung David, yun ang Pilipino, madaling utuin. Hindi ba, Pugong Biyahero? Million ang subscriber ni Pugong Biyahero. Tangin na. Ang daming, ewan ko. Lord. Kiskulao nga si Francis Leo Marcos daw, pati Comelec, nauuto Kalahin mo makatakbo yung hayop na yun sa senador. Hindi nga siya si FLM. Si Mangusin siya. Gano, anak ng puto. Baya, Comelec. Maski yung sa massacre, yung kay Ruel Digamo, kasalanan din ng Comelec yun Nag-file yung isa, Ruel Digamo, using RUEL. Pero parehong-pareho. Yung pinatay, Ruel Digamo, ROEL. Pinayagan ng Comelec pagkatapos nagprotesta yung natalong gobernador dahil nga merong peking Ruel Digamo. Inano naman ng Supreme Court ba yun? O Comelec din. Nagdesisyon sila na lahat ng boto ng peking Ruel Digamo ipibigay na doon sa tunay na Ruel Digamo. Kaya natalo yung Tebes ba? Si Tebes. Yun. And the rest is patay. Diba? Yun Kala diba yun? Salamat, maraming salamat Kasani sa mga dumadagundong na umaapoy ng intermission. Salamat ulit. Kasani, I appreciate it. Sinasabi ko rin. Pero nagagalit si 3JC po. Talaga. 3JC ulit Tignan mo nga naman, Sir Rox, ang langit talaga ang siyang gumagalaw para sa ating bansang Pilipinas. Upang ang mga kurap nagpapahirap sa ating bansa ay talagang siya ang magpaparusa. Kaya tuloy-tuloy lang ang panalangin natin sa lahat sa Diyos na siya ang aaksyon para sa mga Pilipinong inaapi ng mga kurap na ito. Si Sir Rox, tiwala lang sa Diyos at tiyaga. Totoo yan, friend. Basta ako, sana favorite song mo yung Footprint in the Sun. Talagang ang ganda nun. Ang author nun, unknown. Di ba? Baka si Lord ang author nun. Friend Sherwin sa Peda, shout out. Takin mo. Sabi niya, Lord, you said, once I followed you, you will not leave me. Bakit nung kung kailan dapang-dapa ako, sa amo ko iniwan? Dahil pagtingin niyang ganun. There's only one set of footprints in the sun, di ba? Ganda nun, di ba mga friend? Sumagot si Lord, my child. Sabi niya, I never leave you. Sabi niya, nung nakita mo na isang set lang ang footprints in the sun, that was then that I have already carried you, putik. Pasan na pala siya ni Lord. Footprint pala ni Lord yung nakikita. Binuhat na siya dahil sa hirap na inaabot niya. Yan ho ang ko, kaya hindi ako nadidepress yung nasasabi ko sa miss ko. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ganun ho ako Basta yung footprint in the sun, Tsaka yung 10 Commandments, doon lang tayo, mga friend. Friend Sherwin sa Peda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Annalisa Alcantara. Sabi ni Friend Sherwin. Sir Rox, sabi ko nga gurami lang po yung makukulong. Yung mga balyena, kailan po naman sila malalambat? Nakalambat na nga isang gurami, nakawala pa si Cassandra Leong. Ano yan? Yan ang mahirap sa atin, Sir Rox. Yung palaging buntot lang ang nasasakmal. Yung pinakaulo at utak sa lahat po ng mga kagimbal-gimbal na krimen. Ayun, Sir Rox.
Pag-aalaga lang na para lang pong namamasyal sa liwanag ng buwan. Walang kakaba-kaba at malayang parang mga ibon na walang pakialam po sa mundo. Sayang po si Alice in Wonderland, Xerox. Nagtapos ang kanyang libro ng kasaysayan kasama ang mga taong parang wala na pong sisikat pang araw po sa kanila. Yun po kasi ang malupit na balik ng tadhana sa mga taong nagpagamit po at naniniwala po na sumpang pangakong napako. Totoo. Yung tunay na kriminal, sila ang masaya. Yung nagpauto, ayan po ang napala nila. Kaya payo ko na lang po kay Alice Guho. Ituro ang pinaka-mastermind at dapat pong samahan siya sa loob ng kulungan para patas po ang laban. Huwag po siyang magpakadakila, Xerox. Puno na po ang libingan ng mga tanga. Marila Pabianak, shout out ha. Good day po tayo sa mga warriors. Kaya naman pala mabilisan ang aksyon ng mga kriminal. Kaya nawa lahat ng nagkasala sa bayan mapanagot na at nang mapaayos na ang bansa natin. Sana. Whiskey, shout out. Posing siya ngayon ng peace man, Mr. Rodelio Alpilor. Hello po, Sir Rox. Yan talaga lagi puro mga ginagamit ang mga nahuhuli. Ang pinaka-head alang nakakukulong. Masyado talagang mga nangyayari sa batas natin. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayo lahat. Mga kabosing, and God bless us all po. God bless, Rodelia Alpilor. Whiskey ulit, oh. Oy, mayora din sa Oblo si Mayor Go. Malamang dami pag pera niyan eh. O, di ba? Basta taong digungan diyan ka lang. Whiskey do. Kaya mahina yung abogado niya, dapat ginamit niya yung style ni Digong ni Kupalman na he's not fit to stand trial kasi may tililing. Ganun. Pwede naman sa International Criminal Court, ba't hindi pwede rito? Whiskey ulit, oh. Sadya yan na wala yung mga big fish dahil cycle lang yan, Karox. Kita mo after a while, pag okay na ang weather public sa PH yan. O, pag weather nga lang yan, o, diba? Ay, nako. Whiskey ulit, oh. Yep, PBBM has too much to his plate. He doesn't know what is happening. O, diba? Whiskey ulit, oh. Ito ang dynasty. O, diba? Siyempre junior siya ni FM. Dapat maging pinuno siya kahit bobo siya. 3JC ulit, oh. Sir Rox, paano yan? Sino bang attorney nitong si Alice? Dapat ikulong din yung abogado. Si Harry Roque, paano yan? Dismayado na naman. Puro talo mga manok ni Harry Roque. O, diba? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jan Dimango, shout out. Eman Escalona, nak, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Adoracion Di Maranan, ha? 3JC ulit, oh. Kaya, Sir Rox, yung ginawa ni Amy kay BBM, siya ang babagsakan ng kalokohan niya. Baka mga sa kulungan siya magpasko. Pati mga anak nila nadadamay sa kalokohan ni Amy. Ito, nabaliw na eh. 3JC ulit, oh. Si Rox, talagang nagpapakababa, hindi mo yung chin ang ibig kong sabihin. Nagpapakababa si Amy, meaning she stooped very low. Yung wala ng moral talaga. Wala ng GMRC kahit kaunti. Naging palingkera na rin para na siyang si Sara 2.0. Naging bardagul. Bardagul na itong si Amy. Alang-alang sa puon niyang si Sara.
Akala ni Amy, tiwala sa kanya si Sara. Di ba si Sara mismo ang nagsabi na alipin niya si Amy? Kung anong gusto niyang gawin kay Amy, kung gusto niyang isama sa mga sa lakad niya o hindi, walang say si Amy, alipin nga. O di ba, totoo yun. Hoy, mission accomplished mga boss. O, sana nagustuhan niyo yung vlog at ang dami nating naging topic. Halo-halo. Pati yung bodyguard ni Amy na ang tagal na panahon, di ba? Ano pa, si Cassandra Leong, yung pagkakabigay ng warrant of arrest dito kay Martin Romualdez, saka kay Alice Go, dito kay Saldi Go, di ba? Dami, di ba? Sakit ng ulo ni Bongbong yan, Ay, nako. Yung pagkakaiba kasi ni PBBM, doon sa tatay niya. Tatay niya, hindi pwede ang ganyan. Putang ina. Bar-top notcher yata yun. Ito si PBBM nito party goer yata ito Ay magkulab na nakapagkulab na pala tayo. Pati ako, naka-amnesia na ako sa mga nangyayari. Diba? God bless po mga boss. Ilang araw na lang. Pasko na. Sana matuloy na may magkalaman na yung pinagawang kulungan ni John Vic Rimulya. Good night. God bless po mga boss.